Hi po, magandang umaga po. Ako po si Rex Bartolini, taga Muntinlupa po. Wala po ako sa loob, nasa labas po. At ang aking mga videos na ipapakita ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa white cane. Wow! Paano ba at ano ba ang white cane? So, ito po yon, yung white cane ginagamit ng mga blind katulad ko po. Ako po ay nabulag totally itong pagpasok ng pandemic. So, bago pa lang po ako nag-aaral ng cane. So, sa formal training, wala pa po ako doon. Pero, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ba gamitin ang cane. Kasi, para sa akin, yung cane ay, ito ay third eye. Ito ay pangatlong mata. At gabay at instrumento para makarating kami sa gusto namin pupuntahan. Kaya, tara na! Morning! Poste yan. Ay, gusto ba to? May tao ba dito? Wala. Wala? Sige. Hi sir, good morning! Okay, hindi ba kayo busy? Meron lang ako sa inyo, i-introduce sa inyo. Meron na ba kayo nakita na may tingpit na ganito sa daanan or pumapasok sa gate? Ano sir? Meron. Okay. Sir, ano po ba yung pinagkaiba na hawak nyo sa kaliwa tapos sa kanan? Okay. So, itong sa kaliwa ko, dalawa po itong cane na hawak ko. Cane, tungkol. Okay. So, itong sa kaliwa ko po, kapag ito ang tao may hawak nito, ibig sabihin ko yan, may kapansanan yan sa paglakad o sa mga paa. Wow! Maaaring paralyzed. Okay, delay, or merong palatandaan na sila ay may paralysis dito sa paa. Pero pag ito po, makita niyo po na puti na cane, tapos merong sticker dito na parang siyang nakadikit. Reflector po yan sa ilaw. So, ibig sabihin, kapag ang tao ganito ang bigit, ay siya po ay blind. Bulag. Indication po, or palatandaan na kapag ay pumasok sa gate o meron kayong makita na tumatawid na ganito, dapat lang po na kumbaga bigyan natin ng priority. Assist. Doon, tama ka sir. Assist. So, bulag po yun. So, yun lang ang sir, para sa ating community awareness about sa white cane mobility. Maraming salamat sa inyo ha. At kayo po ay pagpapalain natin, Panginoon. Ingat po ha. Dito po tayo ngayon sa overpass. Aakyat po ako gamit yung cane hanggang makatawid po tayo. Yan, patawid po tayo. Ayan po ang ating pagtawid simula pag-akyat sa overpass hanggang sa pagbaba po. Medyo challenge po. Dito po tayo ngayon, si Kuya, isang barker, and gusto ko i-introduce sa kanya na ang tao kapag may dalang white cane, sino pa yung tao na nagdala ng white cane? So, Kuya, kilala mo ba kung ang tao pag may bitbit na white cane, puti na tungkod? Opo. Okay. So, ano po? Simbolo po yan na Nakatunayan po siya may kapansanan. may kapansanan. Paligid. Oo. Pero pag puti po kuya, talaga sila po ay blind. Opo.
Nawa kuya, kapag may makita ka po, tulungan niyo po. Makatawid po, makasakay. Ha? Taas naman po namin dito. Hindi namin siya pabayaan po yung mga. Ayun, maganda po yan. Hindi po namin talaga yan eh. Kahit po tayo civilian yan, kailangan ganung bagay na maliit lang. Huwag Opo. po na ipagkait sa tao kasi wala namang dapat na ipagkait sa sarili mo na para tulungan pa yung tao. Diba? Ayun. So, thank you. Salamat kuya, salamat. Yan po, salamat sa Panginoon. Tayo po ay nakauwi. Galing po ako nag-home service po. Ano? Kaya din? Kaya? Kaya po sir. Kaya mahirap lang po. Mahirap? Trapal, may trapal, may trapal. Nag-testing tayo kay Timmy. Siya po ang the son of owner ng ating farm. Nakikita tayo ngayon sa ubo or yung ano tawag nito? Goat house. Goat house. So, tinetesting natin sa kanya na nakapiring gamit yung white cane. So, ano yung experience? Nakakatakot po sir. Nakakatakot. Ano pa? Medyo exciting din po na trip. Okay. Kasi ito po talagang ginagamit para parinig makapasok po. Pero, alam mo ba kung paano gamitin yung cane? Ay, okay. So, tinesting lang po natin kung paano siya gamitin yung cane kasi maganda dahil nakarating ka doon kahit hindi yung proper ng paggamit ng cane. So, yun yung maganda. Pero, meron pang mas maganda. So, ipapakita ko sa iyo kung paano magamit ng cane properly sa pag-akyat dito sa rampahan ng mga kambing. So, yan. Okay. So, ganito. Dapat yung ituturo natin nakaganyan. Okay? And nasa gitna yung cane. Then, isi-swing mo siya left, right, left, right, left, right. Depende sa akbang mo. So, kapag nasa left ang move ng step mo, nasa right ang cane. Kapag nasa right ang step mo, nasa left ang cane. So, ngayon, tetesting natin. Okay, papunta ako dyan. Okay. So, ganito. Yan. Okay. So, dahil walang gulong ang cane natin, at nandito tayo sa rock na area, igaganyan-ganyan natin siya. Bago ako mag-step paakyat, ay kailangan meron akong mahawakan. So, una ko pupuntaryahin ay yung hawakan. Yan. So, start tayo mag-step. Okay? Yan. May trapal. Punta na May- tayo sa kwadra ng mga kambing. Yan. Okay. Yan. So, papansinin natin, okay? Mukhang merong kwadra na bukas. Tama? Sa paggamit natin ng cane sa mga area na medyo rough or hindi siya plain, hindi semento, tapos iba-iba yung angle ng lugar, hindi pantay. Tapos ayun, ang lugar na ating itagalawan ngayon ay sa Ori Farm. Tandaan ko natin, God is our strength. At lahat ng bagay, sabi ni Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. So, ang Diyos lang ang ating kalakasan. Sa Kanya lang tayo tutugon. Yan lang po. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat.